dahil talaga namang nagiging emotional ang isang Mama Min Bernardo dahil po sa isang mensahe na kanya pong ipinost, no? Ayon po sa ulat ng kami.com.ph, isinulat ng ina ni Catherine Bernardo na si Min Bernardo ang isang taos-pusong mensahe para sa kanyang anak na si Kay Bernardo, na kapatid ni Catherine. Tinawag ni Min bilang may ever-loving, ever-giving child si Kay dahil sa kanyang pagiging maalaga at mapagbigay sa kanilang pamilya. Binanggit na sobrang pag-aalaga ni Kay sa iba, paminsan-minsan ay nakakalimutan niya ang kanyang sarili, kaya hinimok siya ng ina na huwag kalimutang alagaan ang kanyang sarili. Hiniling niya na mahanap ni Kay ang isang taong mamahalin siya ng kasing dalaga tulad ng pagmamahal na ibinibigay niya sa iba. My deepest wishes for you is to find the one, the person who will love you as purely as love others, who will make you laugh, protect your heart, and walk with you for the rest of your life. Sinapos ni Min ang mensahe sa pagpapahayag ng kanyang pagmamataas at pagpapala na maging ina ni Kay. Sabi niya, "You are one of the greatest blessing and I always be proud to call you my daughter." Ang mensahe inilathala bilang pagbati sa kaarawan ni Kay. Itinuturing na bahagi ito ng pampubliko at positibong imahe ng pamilya na nagpapakita ng pagbubuklod at pagmamahalan sa pagitan ng ina at anak. Sa ating pananaw, ilang mahahalagang tema ang lumilitaw at may mga punto rin na maaaring pagnilayan. So, napakaganda ng mensahe dahil ipinapakita dito na kinikilala ng inang pag-aalaga at pagsasakripisyo ni Kay para sa pamilya. Ito ay mahalagang pagpapahalaga sa loob ng kulturang Pilipino na mataas ang respeto na utang na loob at pamilya. Hinikayat din niya na magkaroon ng self-care. Maganda rin na bahaging paalala ng ina, huwag kalimutan ang sarili, hindi lang dapat ibigay ang lahat sa iba. Sa mabilis na buhay ngayon, lalo na sa mga kabataan at sa nasa showbiz, may mataas na inaasahang mahalagang paalala ito, pagmamahal at suporta. Ang mensahe rin ay nagpapakita ng bukod na suporta at pagmamahal sa ina at sa anak na maaaring magbigay ng lakas at kumpiyansa sa kay Kay. So, pangako ng ibig na ang pamamahalin ka kapag sinabi yung the person who will love you as purely as you love others. Magandang idea ito, ngunit may panganib na maging idealistic or magpatunay na kailangan munang maghanap ang isang tao para makamit ang whole happiness. So, in the end, sa kabuuan ng mensahe ni Miss Min sa anak na si Kay ay puno ng pagmamahal, suporta at pagpapahalaga. At ito ay dapat pinupuri. Gayunpaman, bilang opinyon, mahalagang paalala rin na ang tunay na kaligayahan at self-worth ay hindi lang nakasalalay sa kung sino ang mamahalin sa atin, kundi higit sa lahat kung paano natin minamahal at pinapahalaga at inaalaga ng ating sarili. So, naging emotional nga ang isang Mama Min habang ipinopost niya po ang kanyang very heartwarming messages para sa kanyang anak na si Miss Kay, na kapatid ni Miss Catherine Bernardo. At sa isang balita pa nga, kumakalat po kasi ngayon sa social media, lalo-lalo na sa Reddit at sa X. Pinag-uusapan po ito, isang malaking chismis na kung saan ay idinadamay na rin ng mga bashers ni Miss Catherine Bernardo ang pamilya niya, no? Dahil talagang grabe po yung hate campaign sa ginagawa sa kanya. Siguro ginagawa ito ng mga bashers dahil gusto nila na talagang i-exceed yung patience ni Miss Catherine. Sa isang post kasi na kung saan ito ay parang dinebunk ng kampo ni Miss Catherine. Anyway, mayroon lang tayong lilinawin dito. May pinapakalat ang tumbong tards na naghihirap daw si Kat sa Kabanatuan at naka-oxygen daw si Tito Teddy. FYI, fake news. May naghihirap ba na dalawang bahay nila? Yun sa Kamuning at yung iniwang bahay nila sa Commonwealth, walang nakatira. So, yan yung ilan sa mga fake news na kumakalat na ito daw na tatay ni Miss Catherine Bernardo ay naka-oxygen na. Parang sinasabi nila na mahina na raw yung tatay ni Miss Katrina, no? At syempre alam niyo na, kasabay kasi ng successful na karera ni Miss Catherine, eh talagang parang ano siya, parang lalo po siyang binabash ng marami, lalo na po yung mga bashers niya na sinasabing hindi raw ginagamit ni Miss Catherine Bernardo ang kanyang impluwensya doon po sa kanyang dito po pagdating sa mga political issues, dahil hindi nga daw ito nagsasalita, panay lang daw post ng kanyang mga endorsement sa kanyang IG account na may 20 million na followers.
Dahil dito is marami pong nagagalit ngayon kay Miss Catherine. Lahat po ng mga positibong nangyayari sa kanya, lagi pong may kuda ang ilan sa mga netizen. Ngayon, ang kanila namang binibira yung pamilya ni Catherine kasi inaasahan nila na parang hinahanapan nila ng kahinaan si Catherine. Hinahanap nila yung pinaka-weakest point ni Catherine Bernardo kung saan gusto nilang mag-out si Catherine dun po sa kanyang pagiging dragon, ano? Pero alam niyo po, kahit despite of all those things, lahat ng mga fake news na lumalabas ngayon, buti na lang may mga taong malapit kay Catherine na itinatama yung balita. Number one, hindi po totoo na itong si Tatay Teddy ay na naka-oxygen na, ganon, mahina na siya. Hindi rin po totoo na yung kanila pong bahay sa Kamuning ay ay naghihirap na daw sila, at kasi yung mga bahay po nila hanggang ngayon mga bakante at walang nakatira, na si Catherine Bernardo nakatira pa siya sa isang napakamamahaling condominium sa BGC, kung saan kapitbahay niya si Sarah Geronimo at saka po si Miss Karen Davila. So, sino po yung naghihirap dun? 'Di ba? Ang dami po mga businesses ni Miss Catherine, ng mga Bernardo clan, ng Bernardo family. Bakit po masasabing naghihirap na si Catherine? So, isa lang po yan sa mga masasabi nating hate campaigns na talagang ikinakalat ng ilang mga bashers ni Catherine Bernardo. So, sakaling dumaan po yan sa inyo pong feeds, wag po kayong magpapapaniwala kasi hindi po yan totoo at wala pong katotohanan dyan. Lahat po ng mga kaganapan ngayon kay Catherine is talagang imbis na puro negatibo ang lumalabas, puro positive ang lumalabas ngayon. Puro positive po yung mga kaganapan ngayon sa kanya. Katulad niyan, bibigyan siya ng napakataas na parangal at gagawin pa na talagang parang center of attraction ngayon sa Hong Kong yung lalabas na kanyang wax figurine, so talagang this is really a part talaga ng parang demolition job with Miss Catherine. Pero kahit ano pong gawin ng bashers ay hindi nila maibabagsak ang isang mabuting tao. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV and Dar Eds channel. God bless everyone.